Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa liblib na lugar ng Purok 1, Barangay Papua, sa Catbalogan City, Samar, noong nakaraang taon. Isang pangyayari na gumulat sa mga residente sa lugar nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan na mag-iina, tadtad ng saksak at kapwa laslas ang leeg ng mga biktima. Isa sa mga naging palaisipan sa mga investigador ay ang pagkakakilanlan ng salarin. At ano ang nagtulak dito para paslangin ang mga biktima, kabilang na ang walang kamuang-muang na mga musmos na sila Edison Candice, 5 buwan at 3 taong gulang na si Andrea. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. August 30, 2023, bago sumapit ang alas 7 ng gabi, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Catbalogan City, Samar. Tungkol sa wala ng buhay na katawan mag-iina na natagpuan sa kanilang tinitirhan sa Purok 1, Barangay Papua sa parehong bayan. Kasama ang team ng Soko at ilang kapulisan ay agad silang nagtungo sa lugar. Dito nga ay dinatnan nila ang mga nagkakagulong tao na nakikiusyoso sa pangyayari. Sa crime scene ay dinatnan nila ang wala ng buhay na katawan na mag-iina, kapwa naliligo sa kanilang sariling dugo. Ang mga biktima ay kinilalang ang 26 years old na si Rhea Orio, ang anak nitong babae na si Andrea, 3 years old, at ang bunsong si Edison Candice na 5 buwan lamang. Si Rhea Orio ay pinanganak noong May 15, 1997. Ang kanilang pamilya ay napipilang sa mahihirap nating mga kababayan sa Catbalogan City, Samar. Ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikinabubuhay ay ang pagbabantay sa taniman ng niyog at pamamasada ng ama ng pedicab. Ang kanyang kapatid na lalaki naman ay mangingisda. Dahil sa kahirapan ay hindi na nagawang makapag-aral ni Rhea at sa murang edad na 16 ay maaga itong naging ina. Siyang naging dahilan sa maaga nitong pag-aasawa. Kahit nga wala pa sa tamang edad para sa pag-aasawa, ay nagsama na sila ng kinakasama noon na si Andrea Casilbas. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 3 mga anak. Sa paglalarawan ni Andrea sa dating asawa ay mapait ito at maalaga. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama ay wala silang naging problemang mag-asawa, maliban na lamang sa labis na pagkasilosa nito, na siyang naging dahilan ng kanilang tuluyan ng pagkakalayo noong May 2022. Isang taon makalipas na isilang ni Rhea ang kanilang bunsong anak na babae. Ang panganay na anak nila ay naiwan kay Andrea at ang dalawa naman ay sinama ni Rhea na umuwi sa kanila sa Barangay Papua, Catbalogan City, Samar. Mula na maghiwalay sila ay tuluyan ang naputol ang komunikasyon ng dalawa at nagdesisyon na lamang sila na magsimula ng kani-kanilang buhay. Nabalitaan na lamang ni Andrea na may kinakasama na si Rhea at buntis na ito makalipas lamang ang ilang buwan nilang paghihiwalay. Nang maghiwalay sila ni Andrea ay nakilala ni Rhea ang pangalawang asawa sa katauhan ni Edito Candice, isang pedicab driver sa kanilang lugar. Si Edito Candice ay pinanganak noong February 21, 1980. Una na itong nagkaroon ng asawa subalit namatay ito sanhi ng malubhang karamdaman. Si Edito Candice ay matagal nang kilala ng pamilya ni Rhea dahil sa nakakasama ito ng kanyang ama noon sa pamamasada ng pedicab at may mga pagkakataon na pumupunta ito sa kanilang bahay at nakikipag-inuman sa ama. Nang pumanaw ang kanyang ama noong 2021 ay si Edito Candice na ang pumalit na caretaker sa taniman ng niyog na dating binabantayan ng pamilya ni Rhea. Dito naman nito nakilala si Rhea Orio. Mabilis na nahulog ang loob ni Rhea kay Edito dahil sa pinakita nitong kabaitan lalo na sa kanyang 2 anak. Kaya naman dinagtagal ay nagdesisyon ng dalawa na magsama sa iisang bubong kasama ang 2 niyang anak. Sila ay nanirahan sa Purok 1, Barangay Papua. Nanirahan sila sa taniman ng niyog na dati nang binabantayan ng kanyang ama. Malayo ang lugar sa bayan at nasa kabundukan, malayo sa kanyang mga magulang. Malawak ang taniman ng niyog at wala ding kuryente sa lugar. June 2022,
ay nabuntis si Rhea sa bunsong anak na isinilang niya noong March 2023 at pinangalan ng Edison Candice. Bagamat mahirap ang buhay sa bundok, ay nagawa namang po ni Edito ang pangangailangan ng pamilya. Maliban sa pangangalaga sa Newgan, ay namamasada ito ng pedicab sa kabayanan. Umaalis ito ng maaga pa sa kanilang bahay para bumaba sa bayan sakay ng mga pampasaherong habal-habal. Pagdating sa bayan ay namamasada ito ng pedicab maghapon at uuwi naman pagsapit ng alas 5 ng hapon. Sa unang salaysay ni Edito Candice noong August 30, 2023 ng umaga, ay maaga siyang nagising at bumaba sa bayan para mamasada. Iniwan niya ang kanyang mag-iina sa bahay. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay ginarahin na niya ang pedicab at bago umuwi sa kanilang bahay, ay bumili muna siya ng diaper, bigas, gas at tinapay na pasalubong sa mga bata. Ayon kay Edito, ay excited siya na umuwi dahil sa namimiss na niya ang kanyang mag-iina, lalo na nga ang kanyang bunso na si Edison. Subalit pagdating sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat dahil sa dinatnan niya mag-iina sa kalunos-lunos na kalagayan. Una niyang nakita si Rhea, yakap-yakap pa nito ang bunsong anak. Sa di kalayuan naman ay ang 3 taong si Andrea. Lahat sila ay naliligo sa dugo, sanhi ng malalaking sugat na tinamo sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Ayon kay Edito, ay agad siyang nagtungo sa bahay ng kanilang kapitan para humingi ng tulong. Nang mga oras na iyon ay nasa kabayanan si Captain Zosimo Basal Jr. na siyang agad namang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa crime scene ay dinatnan na nila doon si Edito Candice. Sa kanyang pahayag sa mga pulis ay malakas umano ang kanyang paniniwala na ang gumawa nito sa kanyang mag-iina ay magnanakaw. Maliban kasi sa natagpo ang wala ng buhay ng mga biktima, ayon sa kanya ay magulo din ang loob ng bahay at napansin niya ang wallet ng asawa na nakakalat sa sahig at wala ng lamang pera. Ayon kay Edito, ay wala silang kaaway o nakasamaan ng loob na maaaring gumawa nito sa kanya, sa kanyang pamilya, maliban sa may mga ilang magnanakaw umano ang pumapasok sa binabantayan nilang property. Nabanggit din ni Edito Candice na maaaring ang pumatay sa kanyang biyanang lalaki na si Rodolfo Orio alias Calvo ay siya ding responsible sa pagkamatay ng kanyang mag-iina. Noon kasing 2021, ay natagpuan ang naaagnas ng katawan ng ama ni Rhea sa parehong Newgan. Subalit ang kaso nito ay napawalang bahala na lamang dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at hindi nagawang asikasuhin ng pamilya. Gayunpaman ayon sa mga investigador, kung pagnanakaw lamang ang motibo ng mga suspect, bakit napakabrutal naman ang paraan ng ginawang pagpaslang sa mag-iina? Bakas kasi sa sinapit ng mga ito na ang salarin ay may matinding galit. Sa resulta ng autopsy sa mga katawan, si Rhea Orio ay nagtamo ng 9 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang anak nitong si Edison na 5 buwan lamang ay nagtamo ng 4 na saksak at 14 naman sa 3 taong gulang na si Andrea. Ang 3 biktima ay kapwa nagtamo ng malalim na hiwa sa liig. Kaya naman kung susuriing mabuti, ang ginawang pagpatay sa mag-iina ay nagpapahiwatig na may labis na galit at pagkamuhi ang salarin sa mga biktima. At hindi lamang simpleng pagnanakaw ang motibo ng salarin. At dahil nga nasa kabundukan, isa pa sa nagpahirap sa mga investigador ay may kalayuan sa kanilang tinitirhan ang kapitbahay nila Rhea. Sa naging panayam nila sa ilang mga kalapit na bahay ng mga ito, ay wala silang napansing kakaiba maliban sa may narinig silang malakas na sigaw noong umaga ng August 30, 2023. Subalit saglit lang at nawala din. Nagawa namang makakuha ng mga patalim ang mga crime investigators sa loob ng bahay nila Rhea na pinadala nila sa crime laboratory para malaman kung may bakas ba ito ng DNA ng mga biktima. Ilang mga persons of interest din ang kinonsider ng mga pulis na maaaring may kinalaman sa pamamaslang. Una na rito ay ang dating kinakasama ni Rhea, subalit napatunayan nila na nang mangyari ang krimen ay wala ito sa Catbalogan dahil nasa Olongapo City ito kung saan ito nagtatrabaho bilang mechanics ng malalaking truck. Tinigdan din nila ang sinabi ni Edito Candice na aligasyon tungkol sa isang lalaki na may special na sakit ang pumunta sa lugar.
Ito ay ang pamangkin ng dating may-ari ng lupain. Subalit napag-alaman nila na matagal na itong hindi pumupunta sa lugar at nananatili lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Inimbestigahan din nila ang dating nagmamay-ari ng Newgan dahil sa may nabalita na nais nitong bawiin ang lupa sa bagong may-ari dahil marahil umano sa maganda ng lugar at namumunga na ang mga niyog. Sa huli ay natuon ang pansin ng mga investigador sa kinakasama ni Rhea na si Edito Candice. Kapansin-pansin kasi ang kakaiba nitong mga ikinikilos at maliban dito, nakarating din sa kanila na noong August 30, 2023, bago ito magtungo sa bahay ng kapitan para humingi ng tulong, ay dumaan ito sa isang kakilala. Doon ay una nitong sinabi na magtutungo ito sa bahay ng kanilang kapitan para humingi ng tulong dahil sa natagpuan niyang patay ang kanyang mag-iina. Sa bahay ng kakilala ay iniwan niya mga dala niyang diaper, tinapay, bigas at gas at isang itak, bagay na hindi niya sinabi sa mga investigador. Ang nasabing itak ay napasa kamay lamang ng mga investigador kinabukasan pa August 31, matapos na isurrender ito sa kanila ni Chairman Sosimo Basal Jr. Ang nasabing itak ay iniwan umano ni Edito sa bahay ng kakilala noong araw na mangyari ang krimen. Ang nasabing itak ay tumutugma sa mga sugat na tinamo ng mga biktima. At dahil nga sa hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng anak at mga apo, ay lumapit ang ina at kapatid ni Rhea sa Raffy Tulfo in action. Nais kasi nila na mabigyan ng hustisya ang nangyari at hindi ito matulad sa sinapit ng haligi ng kanilang tahanan noong 2021. Sa ginawang panayam ni Senator Raffy Tulfo sa kinakasama ni Rhea na si Edito, ay tila naman nadulas ito sa kanyang mga salita. Dahil bagamat hindi pa ito itinuturing na person of interest sa kaso ng pagkamatay ng kanyang mag-iina, ay sinabi nito na siya umano ang naiipit sa mga nangyayari at alam niya na isa siya sa mga pinagdududahan. Kasi akong naipit dito, sir. Pero hindi ako susuko kasi malinis ang puso ko, malinis ang kamay ko, malinis ang konsensya ko na hindi ako mamamatay ng tao. Yes, sir, natural. First of interest ako kasi ang pamilya ko yan, sir. Alam ko yan. Personal of interest talagang katulad ko. Dito ay hinamon nito ni Senator Raffy Tulfo na sumailalim sa lie detector test na ifa-facilitate ang programa. Pumayag naman si Edito Candice sa hamon ng senador. Ayon sa pamilya at kapatid ni Rhea ay malakas din ang kanilang kutob na may kinalaman si Edito sa nangyari sa mag-iina. Ayon sa kapatid ni Rhea ay hindi maganda ang relasyon ni Edito sa kanilang pamilya. Kaya naman hindi sila nagtutungo sa bahay ng kapatid at nagulat na lamang sila na mabalitaan ang sinapit ng mga ito. Sa isinagawang lie detector test, sa lumabas na resulta ay hindi nagsasabi ng totoo si Edito Candice. Bagamat hindi tinatanggap na ebidensya sa hukuman ng lie detector test, ay malaki ang naitulong nito para malutas ang kaso. Bagamat alam na nila ang resulta ng test, ay hindi nila ito ipinaalam kay Edito Candice. Sa halip ay nagsagawa ang mga pulis ng reenactment sa lugar ng mga pangyayari. Kasama ang ilang mga investigador, saksi at mga barangay officials ay muli nilang binalikan ang mga pangyayari. Naging cooperative naman si Edito Candice at pinakita niya sa kanila ang lahat ng kanyang ikinilos noong August 30, 2023. Mula sa pag-uwi niya sa bahay, pagkadiskubre sa mga biktima, at pagtawag niya ng tulong. Sa ginawang reenactment, ay maraming napuna ang mga pulis at mga saksi na hindi tumugma sa mga pangyayari noong August 30, 2023. Isang halimbawa ay ang ginawa nitong pagpasok mula sa likurang bahagi ng bahay. Gayong ayon sa kanyang unang pahayag ay una niyang nakita ang wala ng buhay niyang mag-ina na nasa harapan ng bahay bago pa man siya makapasok sa loob. Katakataka din na sa reenactment ay sinabi niya na humagulgol siya ng iyak nang makita ang mag-iina. Gayong ayon sa mga nakasaksi ay wala itong pinakitang emosyon noong araw na matagpuan niya ang mag-iina. Sa reenactment ay tumatakbo siya para tumawag ng tulong. Subalit sa aktwal na pangyayari ayon sa mga nakasaksi ay normal lamang ito na naglalakad. Makalipas pa ang ilang araw, bagamat wala pang sapat na ebidensya na magdidiin kay Edito Candice,
ay nagulat ang lahat dahil kusang loob itong sumuko at umamin sa kanyang ginawang pagpatay sa mag-iina. Ayon kay Edito, ay hindi na kaya ng kanyang konsensya, kaya naman ay kusang loob na siyang sumuko. Sa kanyang pagsuko sa harap ng media, ay sinalaysay ni Edito Candiz ang buong pangyayari. Ayon sa kanya, ay 6 na araw bago ang krimen noong August 24, 2023, ay nagkaroon sila ng pagtatalong mag-asawa. Pag-uwi niya galing sa pamamasada, ay napansin niya na wala sa bahay ang lalaking anak ni Rhea. Sinabi sa kanya nito na sinundo ng ina ng dating kinakasama dahil sa may activity ito na pupuntahan sa eskwelahan. Dito na nagalit si Edito. Hindi kasi ito naniniwala na ang lola ng bata ang sumundo sa kanya, kundi ang ama nito. Pinaratangan niya ang asawa na may komunikasyon pa sa dating kinakasama. Mula ng araw na iyon na hindi na nagkaayos ang dalawa at patuloy ang kanilang naging pagtatalo. Sa bawat araw na dumadaan ayon kay Edito ay nabuo sa kanyang isip ang karumaldumal na plano. Hanggang sa tuluyan niya na nga itong gawin noong August 30, 2023 ng umaga. Ayon kay Edito Candiz, ay nagkaroon silang muli ng pagtatalo hanggang sa mandilim ang kanyang paningin at kinuha niya ang itak na siyang ginamit niya sa pagpatay sa kanyang mag-iina. Pagkatapos ang ginawang pagpatay sa mag-iina ay pumunta siya sa sapa malapit sa kanilang bahay kung saan siya naligo. Umuwi siya ng bahay para magbihis at ginulo ang mga gamit sa loob para magmukhang ninakawan, bago siya tuluyang bumaba sa bayan para mamasada ng pedicab. Bago umuwi ay bumili pa siya ng diaper, bigas, gas at tinapay na pasalubong sa kanyang mga anak bago siya umuwi. Sa kanyang pag-amin sa pagpatay sa mag-iina ay may karagdagang mga revelasyon pa si Edito na gumuluntang sa marami. Inamin din kasi nito sa harap ng media na siya rin ang responsible sa pagkamatay ng ama ni Rhea na si Rodolfo Orio alias Calvo noong 2021. Sa pahayag ni Edito Candiz ay nagiinuman sila ng tatay ni Rhea sa Nyuga noong gabi ng March 2021. Habang nagiinom ay nakarinig sila ng malakas na lagabog na tila ba may nalaglag na nyog sa isang bahagi ng property. Nagdesisyon ang dalawa na puntahan ang area kung saan nanggagaling ang tunog. Sa pahayag ni Edito Candiz ay nagiinuman sila ng tatay ni Rhea sa Nyuga noong gabi ng March 2021. Habang nagiinom ay nakarinig sila ng malakas na lagabog na tila ba may nalaglag na nyog sa isang bahagi ng property. Nagdesisyon ang dalawa na puntahan ang area kung saan nanggaling ang tunog sa pag-aakala na may makikitang tao doon. Dala ang mga itak kahit nga madilim ay pumunta sila sa lugar. Subalit wala silang dinatnang tao. Ayon kay Edito, habang naglalakad pabalik ay nasa unahan niya si Rodolfo Orio. At habang naglalakad ito ay bumubulong ito na papatayin niya ang kahit na sinong mahuli niyang nagnanakaw. Nang mga sandaling yon ang pagkakaintindi ni Edito Candiz ay siya ang tinutukoy nito. Kaya naman ay inundayan niya ito ng taga at saksak hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Ang katawan ng ama ni Rhea ay natagpuan makalipas pa ang 3 araw na nasa advanced decomposition na. Maliban sa kawalan ng sapat na ebidensya ay hindi nagawang asikasuhin ng pamilya ang kaso. Kaya naman lumipas ang 3 taon na walang nakuhang hustisya ang pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman na ang pumatay pala dito ay ang taong minahal ng anak nilang si Rhea Orio. Labis-labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Rhea nang malaman nila ang katotohanan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang taong pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay ay nasa paligid lamang nila? Ilang beses ding nagbigay si Edito Candiz ng kanyang saloobin tungkol sa pagkamatay ng kanyang mag-iina at nanawagan pa na sumuko na ang salarin, gayong ang kanya palang tinutukoy ay ang kanyang sarili. Lumutang ka na kasi hahanap at hanapin ka rin ng otoridad. Si Edito Candiz ay tuluyan ng sinampahan ng kasong parricide dahil sa ginawa niyang pagpatay sa 5 buwan niyang anak na si Edison. At double murder naman dahil sa pagpatay niya sa mag-inang Rhea Orio at Andrea. Sa panayam ng media sa anak na lalaki ni Rhea Orio ay sinabi nito na malimit niyang makita na nag-aaway si Edito at ang kanyang ina.
May mga pagkakataon umano na tinatakot ni Edito si Rhea ng kutsilyo at itak. Malimit din itong sakta ng kanyang ina, taliwas sa sinabi ni Edito na hindi sila nagkakaroon ng pagtatalong mag-asawa. At iyon lamang ang unang beses na nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan. Sa huli ay sinabi ni Edito Candice na nagsisisi siya sa ginawa niyang pagpatay sa anak na si Edison at sa batang si Andrea. Subalit ayon sa kanya ay hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpatay sa kinakasamang si Rhea Oreo at pinanindigan niyang nagtaksil ito sa kanya kaya niya ito nagawang patayin. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay kinumpirma nila sa media na totoong ang lola ng bata ang sumundo sa anak ni Rhea at hindi si Andrea Casilbas na noon ay nagtatrabaho sa Olongapo City. Isasama din sana nito ang apo na si Andrea subalit nagdalawang isip siya dahil sa bata pa ito at nag-aalala siya na baka umiyak ito at hanapin ang ina. Malayo pa naman ang lugar sa kanilang tinitirahan kaya naman iniwan niya ito at tanging ang apong lalaki lamang ang kanyang dinala. Lingid sa kanyang kaalaman ang mangyayari sa apong babae. Sa huli nang tanungin kung ano ang mamimiss niya sa kanyang mag-iina, sinabi ni Edito Candice na mamimiss niya ang mga lambingan nilang mag-asawa lalo na bago matulog sa gabi at bago siya umalis para mamasada sa umaga. Sadyang napakasakit na naging kamatayan ng mag-iina lalo na nga ang dalawang batang sila Edison at Andrea. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.